Ikinabigla ng marami ang pag-resign ni Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. Ano kayang posibleng implikasyon nito? Alamin natin sa punto de vista ni Professor Antonio Contreras. Professor. Maraming salamat, Dayan. Tuluyan na nga nagbitiw si Vice President Sara Duterte sa pagiging Secretary ng Department of Education at pagiging Vice Chair ng NTF-ELCAC. Marami ang nagulat dito. Ako personally, hindi ako nagulat. Hinasahan ko na to. Sa simula pa lamang ang mga political alliances, yan po ay lahat transactional. Malinaw naman po na mula sa bibig ni Vice President Sara Duterte nung tinanong siya kung buhay pa ang UNITEAM, ang sagot niya ay napaka-cryptic. Sabi niya, hindi na po kami mga kandidato. Ibig sabihin niyan, ang pakikipag-isa sa puwersa ng mga Marcoses ay isa lamang transaksyon sa panahon ng eleksyon. Bagamat ang Pangulong Marcos patuloy na binubuhay ang unity bilang bahagi ng kanyang ideolohiya na gumigiya sa kanyang administrasyon, ang tinuran ni Vice President Duterte ay isang hudyat na meron ng lamat ang samahan. Matagal na po nating nakita kung papaano ang mismong ama ng Vice President ang nanguna sa pag-criticize at pagbatiko sa ating Pangulo. Naandun din po ang kanyang mga kapatid na siya din namang nag-articulate ng mga critical comments laban sa Pangulo. At ang iba nga dito ay below the belt at personal pa. At hindi ito bago sapagkat bago pa nung eleksyon, bago pa nung panahon ng eleksyon ng 2022, ay malinaw na mayroon ng mga pahaging ang dating Pangulo at bagamat hindi niya nginalanan ng Pangulong Marcos ay siya naman talagang alam natin na tinukoy niya. So itong pag-iisang ito ay talagang merong panahon na talagang mabibiyak at nabiyak na nga after 2 years. Pero mabuti na rin itong nag-resign na si Vice President para meron ng settled na yung issue. Hindi na kumbaga sa hindi na sa relasyon na it's complicated. Di ba pag tinatanong ka, anong relasyon ninyo? It's complicated. Yung hindi na po complicated. Klaro na. Klaro na na hindi na siya bahagi ng administrasyon. Sapagkat bagamat personally, maaring sumuporta siya here and there, hindi na siya Vice President siya. Pero alam naman natin sa ating sistema, ang Vice President sa ang Presidente hinahalal hindi katulad ng Amerika na tandem, hindi magkahiwalay. So, bahagi siya ng gobyerno pero hindi na natin masasabing bahagi siya ng administrasyon. Sapagkat yun naman talaga ang binabatong kritisismo sa kanya, malimit siyang mag-no comment, malimit siyang parang walang masabi, samantalang kailangan magsalita kung bahagi ka ng kabinete. Sapagkat ikaw ay bahagi ng kumbaga sa team ng Pangulo. Bilang Vice Presidente, mas magiging malaya na siya ngayon na magsalita kung anong kanyang saloobin. Sana mabawasan na yung kanyang no comment statement. Ganun pa man, inaasahan pa rin natin na patuloy pa rin sana ang Vice President na magsilbi sa interes ng bayan sapagkat bagamat hindi na siya kasama sa kabinete ng Pangulo, siya pa rin ay bahagi ng bansa. Siya ay hinalal ng 32 million people para pagsilbihan ng interes ng bansa. Sana kahit kasama na siya ng political opposition, ito ay isang uri ng oposisyon na loyal sa interes ng bayan at hindi loyal sa interes ng sino mang pamilya o interes ng sino mang dayuhan. Yan lamang pong inaasahan natin sa kanya. At kay Pangulong Marcos naman, sana ang kanyang i-appoint na kapalit ni Vice President Duterte sa Department of Education ay isa ng tunay na edukador. Isang tao na may credential at may kakayahan, isang taong merong background sa educational management. At maganda nga kung talagang kung alam mo kung creative lang ang Pangulo, mas magandang i-appoint niya ay isang tao na maaaring galing sa traditional political opposition pa nga para kahit na wala na si Vice President Duterte, buhay pa rin ang unity sapagkat ang unity hindi ka naman nakikipag-unite sa katulad mo mag-isip. Nakikipag-unite ka sa maaring hindi gusto sa iyo dati pero ngayon ay gusto mo nang isama. So why not? Why not appoint someone who might be affiliated with the traditional political opposition, which we call yellows or pinks, but is willing to work with the government? I think that is the very essence of a unity. Kasi the unity should not just be with the Dutertes. It's a unity with all political forces in this country so that we can move forward in the face of the challenges of an educational system that might just have failed us. Considering na tingin mo naman, nag-top tayo pero below 4 doon sa bagong test ng PISA. Yan po isang
nakakaano na yan, dapat mag-panic mode na tayo dyan lahat. So sana ang nailagay uli, inuulit ko, ay may credential, may kakayahan at tunay na educational leader. At maasahan natin na mag-work to improve our educational system. Dahil maraming problema ang bayan. Patuloy pa rin ang bantaan ng China. Sana pagdating dyan ay magkakaisa din tayo. At ang ilalagay na Department of Education Secretary ay kasama ng Pangulo sa agenda paglaban sa interes ng China na sa pilit na pumapasok at sinasakop tayo. Yan lamang po ang aking punto de vista ngayong araw na ito. Maraming salamat. Balik sa inyo dyan sa studio, Dayan. At maraming salamat po, Professor Contreras.